Sinermo na ng LTO ang kinatawan ng may-ari ng truck na sangkot sa karambola sa Katipunan Avenue. Hindi kasi nila masagot ang mga tanong ng otoridad. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nagpunta nga sa Land Transportation Office pero wala namang masagot na tanong ang mga kinatawan ng may-ari ng truck na sangkot sa karambola sa Katipunan Avenue flyover noong nakaraang Huwebes. Matatanda ang 4 ang namatay at 25 ang sugatan sa aksidenteng yan. Kanina, abogado at isang nagpakilalang messenger ng kumpanyang Hermano Oil Manufacturing and Sugar Company ang nagtungong LTO. Pero hindi nila masagot ang mga simpleng tanong ng investigating panel. Ilang taon na po itong kumpanyang to? $10 years, 20 years, 30 years? Ano ba po Honor, best the guess? answer escapes me as of the moment, but we can look at the articles of incorporation, Your Honor. Isa sa tinitingnan dahilan ng karambola ay ang posibilidad na overloaded ang truck. Ang problema, hindi masabi ng mga kinatawan ng kumpanya ang kapasidad ng nadisgrasyang truck nila. Next time you bring someone representing the company, make sure he's able to answer para mabilis tayo. You know what we're looking for, attorney, no? But if you don't give us the answers, no? Paano kami gagalaw dito? Right? Dahil dyan, i-inspeksyonin ng LTO ang iba pang sasakyan ng naturang kumpanya. Kung mapatunayang may kapabayaan sa maintenance, maaaring bawiin ang rehistro ng mga ito at hindi na muling magagamit. Sa Huwebes, magpupulong ang LTO, MMDA, mga trucking company at iba pang transport groups para makita ang punot dulo ng sunod-sunod na aksidente sa Metro Manila nitong mga nakaraang araw. Muling haharap sa LTO ang mga kinatawan ng Hermano Oil and Sugar Company sa Biyernes. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.